Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako ulit si JDB, ang inyong baglingkod. Pag-usapan natin ngayon tong strike 2 na po. Okay, si VP Sara. Siguro pangatlo nito, strike 3 yun. Okay, so yung nauna ho kasi na, di ba naalala niyo yung bagyong Karina. So nandun yung mga balita na posibleng malalang idulot nito na epekto ng mga pagbaha, ganyan. Nako, ang ginawa niya, lumipad papuntang Germany. Yan ang sabi ni Amy, tagapagtanggol ng mga Duterte, ano yan, kasi matagal ng planado yan. Okay, ngayon hindi ba puwedeng, i-cancela yun? Personally yung lakad? Okay, ang tanong, um, yung bang Vice President ng Pilipinas at ang Presidente ng Pilipinas, may oras po ba yun? I mean, parang katulad natin nagtatrabaho tayo. So, 9 hours lang yung trabaho natin. Call center agent, so you'll be a call center agent for just 9 hours. And after that, uwi ka na. Civilian ka na lang uli, 'di ba? Gano'n, padre de pamilya ka na lang. So, sa akin pong palagay, ang pagiging public official, okay, regardless of position, ito po ay 24/7 as long as ikaw po ay nandiyan ka sa iyong mandato hanggang hindi tapos ang iyong termino. Tama, 'di ba? Gano'n. So, yung pagpunta ng Germany sa gitna ng dapat sana, 'di ba, todo epal nga siya sa ano, sa mga trabaho ng DSWD, 'di ba? Copycat nga raw siya sa mga ginagawa ni Leni Robredo, eh. Okay, excuse me. So, copycat nga raw siya sa ginagawa ni Leni Robredo. Pero ang problema, sa kakakopya-kopya niya, nami-miss niya yung mga bagay na mga importante. Gusto mong ipakita na ikaw ay may pagmamalasakit sa mga mamamayan. Ang problema sa panahon o sa oras ng pangangailangan, hindi ka nila mahagilap. Katulad po ng pangyayari ngayon, 'di ba, nagkaroon ng bagyo. Tapos kasabay rin ito etong paghahagilap do'n sa kaibigan ng pamilya nila na yung Diyos ng Davao, si Apollo Kibuloy. Ngayon si VP Sara nandun, namiesta sa KOJC, walang hiya. Yun pong, Passover na yan po yung istorya niya sa Biblia. Ito yung angel of death na na pumunta sa Ehipto at pinatay yung mga panganay na anak, okay, ng mga Egyptians. And then in-spare nito yung yung mga anak ng mga Hudyo, provided na kailangan nilang magsulat o magpahid ng dugo ng tupa yata yun. Magpahid yan, tupa, doon sa labas ng kanilang bahay. Hindi po krus yung ipinahid, hindi po krus. Nagpahid lang ng dugo doon sa labas ng bahay. Para makilala ng angel of death, ni kamatayan, na ito ay hindi to kasali. Okay? Mga tao to ng Diyos na kanyang pinili. Ganon. So, yan po ay laging sineselebrate yan, yung Passover. Naging kapistahan po yan sa mga religious organization. Ngayon, nagpunta siya sa celebration nito. Walang masamang pumunta ron. Pero bilang vice presidente, dapat, 'di ba, kung epal ka sa gawain ng epal talaga yun, no? Ano bang tawag doon? Epal kasi tawag doon, eh. 'Di ba? Kasi nga, yung DSWD, sila po talaga yung dapat na humaharap yan sa mga social works, right? Pero gustong-gusto niyang gawin, mamudmod ng mga dilata, ng mga sardinas, ng mga noodles, ng mga ayuda, mga ganon. 'Di ba? Kinokopya nga niya yung ginagawa ng DSWD at ni Lenny. Ang katuwiran niya po kasi, walang ahensya ng gobyerno ang may monopoly sa paglilingkod sa bayan, sa public service. I totally agree. Wala pong may monopoly. Pero wag naman sanang halatang epal lamang. Dapat po kung epal ka, para hindi ka magmukhang epal doon, hindi ka matawag na epal lamang, mararamdaman ng taong bayan ang iyong pagtulong. 'Di ba? Sa oras ng pangangailangan, ang tunay na kaibigan, sabi ni Loro doon sa kanyang libro, ay hindi po mawawala. Nandun ang tunay na kaibigan. Ngayon, ito sabi ni Sara dito, lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghahandaan namin. Pero, we have not prepared for a crisis such as the kingdom of Jesus Christ. As Vice President and as a Davawenya ka, I am here to comfort you.
I have a moral obligation to assist you. If you feel that you are persecuted, kahit ko konti lang kayo. Sabi ko sa inyo, konti lang talaga eh. Tama si Mike Abe, konti lang pala talaga 'to, hindi pala 8 million. Parang ilan lang, nasa 400,000 lang yata, gano'n, kokonti lang talaga. Trabaho ko 'yan bilang pangalawang pangulo. Eh, gago pala, loko-loko pala 'to, 'di ba? Si Apollo Kibuloy, ah, sa statement dito ni Sara, hindi po siya naniniwala do'n sa proseso ng batas, na dapat ito si Apollo Kibuloy ay sumuko. At dapat pong ginawa niya diyan, okey lang po yung magbigay ka ng comfort, mag-express ka ng comfort. Dapat sabay sabi din na panawagan ko lamang po kay pastor bilang pangalawang pangulo ng ating bansa, bilang bahagi ng gobyerno, sumuko na siya. Sumuko ka na. Sumuko ka na. Sumuko ka na. Dapat gano'n, 'no? Kagaya ni ano, ni Abalos. Oh, pero hindi, putragis nakagano'n. Ano 'to, pamama Mary tapos yung mga katabi niya nakagano'n. Anak, naka-plastic ka na po diyan, gano'n. Tapos makikita niyo 'yan, ang comment na ng mga tao, ng mga aliporis nila, ang ganda ni Sarah, 'no? Parang dalaga lang. Langya ka, Argo. Ngayon, si Leni Robredo naman po, eto, the former Vice President Leni Robredo visited the communities in Naga City. Bakit ho? Kahapon ho kasi nung kabagyuhan. Naku, grabe na ho yung mga baha, yung epekto ng baha sa ibang mga lugar ng Naga City. Not all Naga City were flooded. Okay, may mga lugar lang po. At bilang taga-Naga at bilang public figure, kahit hindi po siya nanalo nung nakarang halalan, nako, dito po pumapasok yung sinabi ni ano sa amin, ni paring ano ba yun, paring T-Rex ni Trillanes, pare, no, na at the end of the day, you have to see who's the better person, 'di ba? And he was referring to PBBM, na kahit na pinitik niya noong nakarang eleksyon, nagpadala ng feelers sa kanya, na gusto siya makausap, tapos i-appoint pala siya sa ano, NBI, pero tinanggihan niya because of fear na magkaroon ng imahe ang NBI na mapupolitika, 'di ba? Sana nga si Trillanes na lang, 'no? Kasi yung NBI natin na pumunta roon, walang hiya, naka-payroll pala kay ano, Kibuloy ayon sa mga aligasyon, 'di ba? At si Attorney Torion hindi na umimik do'n, sabihin niya na, "Okey lang naman yung tumatanggap ka, basta parang tulong sa iyong ahensya, bla, bla, bla." Oh, pero yung 10 million na na galing sa pribado, na valid naman, alam naman ni Torion yun bilang law professor, bilang dean ng College of Law ng ano, alam ko din yun, ng College of Law ng Jose Maria College ni Kibuloy, 'di ba? Nagmamaang-maangan, may sariling interpretasyon, Mariosep. Oh, eto, tingnan yung mga pictures. 'Di ba? Eto sa Barangay Bagong Bayan Norte, Barangay San Isidro, Barangay Mabulo, Lupon Office, oh. Santa Cruz, Concepcion Pequeña. Alam niyo, napakahalaga nito sa akin, bakit? Bilang isang Oragon. Barangay Sabang, baha pa. 'Di ba? Yan. Ngayon ang tanong, nasaan po si Sara? Eto, nandiyan sa KOJC ang lintik, humihingi ng tawad dahil nagkamali daw po siya na humingi siya ng tulong para suportahan si PBBM noong kampanya. Ayos, 'di ba? Munta nga lang. Ito pa ha. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Continuity nila, ipagpatuloy lahat ng ginawa ng tatay niya. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad nyo. You know, this has been going on for 9 days. Ang assault sa inyong kingdom nation, 'di ba? And I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang pangulo. Wala nga nag-rally ron, sa SOCMED. SOCMED kasi siya nakatutok. Siguro very aggressive siya doon na, kailangan niyong idepensa yung OVP. Inaatake tayo. Pinagre-resign na ako. Kailangan ninyong ipakita. Cute ako. Yeah? Sabi ng, tapos may nagpayo po. Ito nagpayo, oh. Sabi nung nagpayo sa kanya, teka. Binabaha na naman, bla bla bla. Kailangan nating kumilos. Kailangan na nating kumilos. Kaya tayo para
Ayan, bumabagyo at bumabaha na naman. Kailangan maipakita natin kumikilos tayo, sabi ni Sarah dito sa comics na 'to, para hindi tayo mabash gaya dati. Sabi ng isang adviser, puntahan ang KOJC. Sabi ng isa, ng babae. Tama, need nila ng comfort. Ngayon, meron pong nag-suggest, maraming lugar na tinamaan ng bagyo at binaha na kailangan ng evacuation assistance, shelter, food, clothes, first aids. Naku, yung pangatlo, sa baba, naku, nagalit yung mukha ni Fiona. Sinipa ngayon si yung matalinong nag-suggest. Ano po sinunod ni Sarah? Puntahan ng KOJC. Yun nga yung ginawa ni Sarah. 'Di ba? Oops eh. At eto ngayon, nakakatawa meron na naman pong nakakatawa siyang ginawa. Kaingutan na naman po ni Sarah. Eto. And courtesy by Mami Peng. Hindi ako nakapagpaalam. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya ngayon. Gagamitin ko to. I will always be with you in your darkness. Mga kapatid, I will always be with you in your darkness. 'Di ba? Naalala niyo yung kay Harry Roque, 'di ba? Yung kay Harry Roque, yung laban ng kasamaan, yung kay Harry Roque. Tapos ngayon, eto naman kay Sarah, in your darkness. Ayos talaga tong mga to, Talagang mga kabilang mo sa kampo ng kadiliman, 'di ba? Eto naman mga members ng KOJC, naku po, dead ma lang din. Ulitin natin. Nagbabasa yan, nagbabasa ho, anak ng putya. I will always. Sabi ng isa, shit, eto na, magsasalita na siya. Baka kung ano sabihin. Be with you in your darkness. Patay. Ako ay palaging sa inyo sa mga oras ng inyong kasamaan. Di ba ganun yung ibig sabihin nun? Dapat po doon, in your dark hours, ganun. In your, yung mga kapighatian. In your darkness. Oh my God. Tapos nung nag-submit siya, matapos siyang sipain ni PBBM sa pwesto, sabi niya, nagpunta ako sa office of sa Malacanang, sa office of the president, binigay ko yung nagdala ako ng aking resignation letter. Ganon. Sabi niya. Di ba sabi, ang term niya nga doon I tend my resignation. Yung tend po, ibig sabihin alagaan. Dapat ang sinabi niya, I tendered my resignation. Hindi tend, anak ng baka. So ngayon ito naman, sabi ko sa inyo, dapat nagpapalit si Sarah ng scriptwriter Tanga yung scriptwriter nito Tingnan nyo, di ba? Basa-basa lang. Parang Cory Aquino lang din dati. Lahat binasa kahit na sablay-sablay na yung binabasa, tira basa pa rin. Eto si Sarah, ganun din. Anak ng baka. Be with you in your darkness. Be with you in your darkness. I will always be with you in your darkness. Hello, darkness, my old Visit ka, Sarah. Di ba? I will be with you in your darkness. Or be with you in your dark in your dark times dapat di ba? Anak ng puta. So, yan. Di ba? Dito ho natin makikita who's the better person. Hindi po yung kung sino lang yung magaling magsalita Akala nga natin dati na Lenny Robredo, palito, palpa lang ito, ganyan-ganyan. Papansin lang talaga, pa-cute lang. Pero ngayon ho, wala na pong mandato si Lenny Robredo. Di ba? Nakita pa rin natin, dumamay pa rin sa mga nangangailangan. Tapos si Sarah, walang iya, namiesta na nga, nambasag pa, namuisit pa. Parang inamin ni, hindi, abogado po talaga yan, certified lawyer po yan. Marami pong kasong hindi nahawakan yan. Asang katerba po. Okay? Napakaraming kasong nahawakan yan. Napakaraming kasong hindi yan nahawakan. Kaya ho, batak na batak talaga yan. Si Dark, dadami na pangalan nito, Darkness. Diba? Pero mas gusto ko yung, Dark V Pusit.
Inang buhay ito. Pag ganito vice president 'to, mapapagyera talaga tayo. Pag ito na naging presidente, bakit? Ha? Hindi nito kinakailangan gamitan ng deepfake voice, 'di ba? Hindi na kailangan gamitan, mismo siya magpapahamak. Susulat lang yung scriptwriter niya na engot din sa English, babasahin naman ni tanga, eto na mangyayari ngayon. Mapapahamak na tayo. Ano 'yun, "Ha, anong klaseng VP? Puro koreksyon, mga script speech niya." Yan, yes po. Attorney Nocasa. No case, attorney no case si Sarah. Ay naku, wala lang. Nung nakaraan pumunta ng Germany. Sa panahon nakakailanganin siya. Buti sana kasi kung hindi siya nag-e-epal na, ako, tawag dito, pa-public service ako. Ang ginawa niya no'n nagbigay ng mga ayuda advance, 'di ba? Sabi ko nga lang, "Yan trabahong tamad ito." Yung credit ang hinabol, na, "O ayan nagpabigay na ako ng ayuda, ta's mamasyal ako te-Taylor Swift lang ako." Tapos ngayon ito, bagyuhan na miyesta, ayos. Ang tanong dumalaw na ba? Bumaba na ba sa mga nabahaan? Ay naku. Okey, so yan po ngayon ang karugtong o ng susunod nating topic. Eh, 4 na Duterte ba ang ending ng Pilipinas sa 2028?